Kahapon, nang makipag-ugnayan ang Viscount kay Baron McLean, nagdeklara ito ng digmaan dahil sa pag-insulto sa kanyang mga ninuno sa pamamagitan ng maling pag-alis ng kanyang buhay. Naguluhan si Patrick sa biglaang anunsyo, at may isang tao mula sa kanyang konseho ang nagtanong. Nangyari ito sa malayong nakaraan, at nagpasya siyang maghiganti ngayon. Magkakaroon na ba ng digmaan? Tinanong ng kapitan ng Knightly Order ang Panginoon, ano ang kanilang gagawin? Labis na nabalisa si Marian at tumingin sa kanyang asawa, at sinabi ni Hinkle na ang bilang ng Knightly Order ng Viscount ay lumampas na sa kanila. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay magiging maliit. Maaari lamang silang humingi ng suporta, at magpadala ng mga kabalyero upang bantayan ang lungsod. May tumutol na nagsasabing sa kasong ito, kung ang mga kabalyero na may kapangyarihan ay itataboy, ang lungsod ay malulubog sa kaguluhan. Una, kailangan nilang magpadala ng isang embahador upang makipag-ayos ng truce. Ang mga ugat sa mukha ni Patrick ay umbok sa galit at inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa, na sinasabi sa kanila na tumahimik. Nang sa wakas ay tumahimik ang bulwagan, sinabi niya na bagamat ang kapangyarihan ng kanyang pamilya ay hindi na kasing laki ng dati. Ang mga taong ito ay patuloy na nagdedeklara ng digmaan ng walang dahilan. Kitang-kita na ito ay pinlano ng sadya. Naisip ba nila ito bago pa man nila banggitin ang kapayapaan? Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad sa bintana, na mahigpit na inuutusan silang maghanda para sa digmaan at gumawa ng plano para manalo dito. Walang tatanggipang pagtutol. Ang lahat sa silid ay nanatiling tahimik, hindi nangangahas na magsalita laban dito, at pagkatapos isa sa kanila ang bumasag sa katahimikan sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay at pagtatanong. Sasali rin ba ang binata sa digmaan? Narinig ito, agad na ibinaling ni Marion ang kanyang nag-aalalang tingin sa kanya, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang asawa, at sumagot ito na ang kanyang mga anak ay pupunta sa digmaan kasama ng iba pa. Si Ronyan ay nagising na ang kapangyarihan, at si Logan ay sapat na ang edad upang magambag. Ang kanyang asawa ay nakayuko ng malungkot, at may isang tao mula sa konseho ang nagsabi na narinig niya na ang unang binata ay nagsasanay kasama ng mga kabalyero. Dahil pareho nilang magagamit ang kapangyarihan, magiging malaking suporta sila sa kanila. Naisip ni Rick na ito ay masama, ang binata ay kasalukuyang wala. Mabilis siyang lumabas ng council room at tumakbo sa hallway, na iniisip na kailangan niyang iulat ang nangyari kaagad. Sa puntong ito, sinabi ng lalaki kay Logan ang nangyari. Nagdilim ang mukha ni Logan at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, iniisip na ayon sa kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang digmaan ay dapat magsimula sa loob ng 2 buwan. Ano ang maaaring nakaapekto nito? Nag-alala ang mensahero at hiniling sa kanya na magmadali. Tiyak na babaliwalayin nila ang lahat ng mga kaugalian at didiretso sa digmaan. Kailangan nilang umalis ngayon para makaabot kahit sa kalagitnaan ng labanan. Ikinuyong ng protagonista ang kanyang kamao at naisip na wala ng oras para mag-isip. Bigla, sinuntok ni Kaisalan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamao at sinabi na nakangiti na ang kanilang mercenary squad ay laging handang tumanggap ng trabaho. Ang mga masayang mercenary ay pumila sa kanyang likod at si Logan, na nakatingin sa kanila at natigilan sa pagkabigla sa isang segundo, ay sinabi sa kanyang subordinate na hindi siya masyadong nagulat sa balitang ito. Sumagot ito na nakangiti na sila ay nasa ganoong estado ngayon na handa na silang magsimula ng digmaan sa kanilang sarili. Tumugon ang kanyang Panginoon na mukhang kakilakilabot ito. Sinabi ni Kaisalan na mayroon silang mga magagandang armas sa kanilang mga kamay. Kitang-kita na gusto nila itong gamitin. Tiningnan muli sila ni Logan at naisip na ang mga taong ito ay masyadong tiwala sa kanilang mga sarili, hindi kung saan. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha, at naaalala ang larangan na duguan sa mga bangkay ng halimaw. Naisip niya na hindi nila iniwan ang isang pagkakataon para sa grupo ng mga halimaw na dumami simula noong nakaraang taglamig. Pero ano ang silbi kung nagsimula na ang digmaan? Kailangan lang nilang manalo. Ngayon ay may sapat na silang lakas para dito. Ang bahay ng McLean ay umuuga sa balita ng hindi inaasahang digmaan, ngunit lahat ng 314 na tao ay tiwala sa kanilang tagumpay at naghihintay lamang na magsimula ang labanan. Ipinag-utos niya sa isang squad ng mga mercenary na maghanda sa pag-alis, at masaya silang sumigaw ng sabay-sabay. Ang digmaan ay nagsimula ng mas maaga kaysa sa planado ni Logan.
Kinabukasan pagkatapos ng anunsyo, lumitaw ang mga tropa ni Tesran sa teritoryo ng McLean. Ang kanilang bilang ay lumampas sa mga inaasahan ng mga vassal. Isa sa mga knight ang sumugod sa opisina ng Baron at iniulat na mayroong humigit kumulang 100 individual na mga knight, humigit kumulang 1,000 regular na sundalo at humigit kumulang 10,000 cavalry. Ito ay isang full-scale na digmaan. Tumayo si Patrick mula sa kanyang upuan sa mga salitang ito at exclaimed na nabaliw na si Tezen. Akala niya ay kakaharapin nila hindi lamang ang mga puwersa ng mga knight, na parang mga superhuman sa mga ordinaryong tao, kundi pati na rin ang cavalry. At ito ay sa isang digmaan sa pagitan ng mga fiefdom, hindi mga bansa. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit, at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, iniisip, bakit kailangan pang umabot ng ganito kalayo. Ngunit hindi lamang iyon ang balita. Sinabi ng mga knight na inihayag ng House Kairos na hindi nila ito padadalhan ng mga reinforcements. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama kay Marion at gulat na tanong niya kung ano ang kanyang sinabi. Nag-alala siya at exclaimed na hindi ito maaari. Siguro ay nagkamali siya. Sumagot ito na sinabi ni Dwayne na ilang beses na niya silang nilapitan, ngunit tumanggi sila. Nang inag si Marion at tumingin sa ibaba ng may kakilakilabot, bumubulong na kailangan niyang makita mismo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Patrick sa kawalan ng pag-asa at iniutos na tipunin ang lahat ng mga lalaki na maaaring humawak ng armas. Haharapin nila sila sa lahat ng kanilang lakas. Sinunod ng knight ang utos at ang lord ay napaisip. Ang confidant, ang House Kairos, ay tumalikod sa kanila. Natagpuan ang kanyang sarili sa isang bitag, tinipon ng McLean ang maraming lalaki hanggat maaari upang labanan si Tezen. Sa lalong madaling panahon, ang nagmamadaling binuong hukbo ay umalis upang salubungin ang kaaway. Kabilang sa kanila ang 53 knight, 552 sundalo sa regular na hukbo at 4,418 conscripts. Isang kabuuang 5,023 tao. Ngunit hindi ito kahit kalahati ng bilang ng mga tauhan ni Tezen. Nakakita ng napakaraming kaaway sa kanilang harapan, ang mga knight ay nanginag sa takot, at ang kanilang lord ay kinakabahang nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Isa sa mga rider ang nagtanong kung nasaan ang unang young master. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay nagtanong, hindi ba niya narinig? Matagal na siyang umalis at hindi pa bumabalik. Sinabi ng kanyang mga kasama na umalis siya sa napakagandang oras. Baka hindi na nila siya hintayin. Tumakas siya nang marinig niya ang balita. Ang mga salitang ito ay umabot sa tainga ni Ronyan at lumingon siya, galit, ano ang kanilang sinasabi? Hindi kailanman gagawin ng kanyang kapatid ang ganito. Naalala niya kung paano siya nagpasya na ituro sa kanya ang isang lihim na pamamaraan upang iligtas ang kanilang pamilya ng magkasama, at alam ng kanyang kapatid na mangyayari ang digmaan, hindi siya maaaring tumakas. Nang marinig na alam niya ang tungkol sa digmaan, naisip ng mga knight na talagang tumakas siya at isa sa kanila ang nagtanong, ang chismis ay totoo. Tumakas ang anak ng Lord. Kinabahan si Ronyan tungkol dito, at sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang palitan ang kanyang kapatid. Hayaan siyang manatiling determinado kahit anong mangyari. Ang kanyang anak ay yumuko lamang bilang tugon, at hinawakan niya ang sandata sa kanyang mga kamay, nagtataka kung bakit hindi niya ito kayang paniwalaan. Gayunpaman, may iba pang mahalaga ngayon, kailangan nilang manalo sa digmaan. Ang kanyang kabayo ay tumayo at siya, na itinaas ang kanyang sibat sa langit, ay iniutos sa mga sundalo na maghanda, tatalunan nila ang mga walang kwentang ito. Pagkatapos nito, ang cavalry at infantry ay sumugod pasulong na may malakas na sigaw. At si Hamon Tesran ay ngumisi sa oras na ito at sinabi na sa wakas ay kinuha na ni Patrick ang kanyang espada. Sumugod siya sa pag-atake at sumigaw na ang mga knight ang kanyang mga espada. Hayaang harapin niya sila. Hindi sumagot si Patrick at patuloy na tumakbo pasulong ng may tiwala, at pulang enerhiya ang lumitaw sa paligid ng kanyang kabayo at sandata. Napansin ang kaaway sa harap niya, naisip niya na una ay dapat niyang masira ang vanguard. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod pasulong, ngunit biglang isang knight ang lumitaw sa kanyang daan, na hamarang sa kanyang sibat gamit ang kanyang kalasag. Nagulat ang Baron na hindi niya nasaktan ang kaaway at naisip, naharangan niya ba ito? Bilang tugon sa kanyang pagtataka, ang knight ay ngumisi lamang. At si Rick, samantala,
ay nasa gitna ng labanan. Hinawakan ang sibat sa kanyang mga kamay, siya ay huminga at tumingin sa gilid, nakikita na ang isa sa mga lingkod ay nawala ng kanyang braso, at ang isa ay nasaksak ng sibat. Malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang mukha, at tumingin siya sa kabilang banda, nakikita ang isang lalaki na nadapa sa lupa ng isang sundalong kaaway, na nagmamakaawa ng tulong. Nang marinig ang kanyang masakit na sigaw, si Rick ay nanginig sa takot, iniisip na masama na ang nangyayari, na sila ay natatalo na. Ang kanilang hukbo ay lubhang mas kaunti sa bilang kaya kahit ang mga tagapaglingkod tulad niya ay ipinadala para lumaban. Kung palibutan sila, tiyak na iyon na ang katapusan. Sa sandaling iyon, may tumama sa kanyang ulo gamit ang isang patpat at siya, na umuungol sa sakit ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito ay itinaas ng kabalyero ang kanyang sibat sa kanya at sinabing mamamatay na siya. Ang tagapaglingkod ay sumigaw sa takot, ngunit mabilis na gamulong sa gilid, dahilan para tumama ang sibat sa lupa. Ang kabalyero ay galit na galit at gustong magsalita, ngunit sa sandaling iyon ay tumagos ang isang sibat sa kanyang dibdib at isang sundalo ng hukbo ng McLean ang nag-utos sa tagapaglingkod na tumayo at kunin ang sandata. Inilahad niya ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo, at natuwa si Rick na siya ay isang kaalyado at nagpasalamat sa kanyang tulong. Ngunit isang segundo ang lumipas ay tumalsik ang dugo ng kabalyero sa kanyang mukha. Ang bangkay ay bumagsak sa harap mismo ng kanyang mga paa at siya, na nakakita ng isang arrow sa likod ng kanyang ulo, ay biglang tumayo at tumakbo sa takot papunta sa likuran, papalayo sa kaaway hanggat maaari. Tumama ang mga arrow sa likod ng mga ulo ng mga sundalo. Ang mga sundalong tumatakbo sa nakalipas na oras lahat sila ay bumagsak na patay sa lupa ng sabay-sabay. Dahil ang mga arrow ay lumilipad mula sa likuran, huminto si Rick at tumingin sa mga bangkay. Sa pamamagitan ng mga ungol ng mga mamamatay na sundalo, narinig niya ang kalabog ng mga paa ng kabayo at ang kanyang katawan ay nanginig sa takot. Lumitaw ang mga cavalry ng kaaway mula sa likuran at si Rick ay nagyelo sa takot, na napagtanto na narito na sila. Namutla ang kanyang mukha at sumagi sa kanyang isip ang tanong, lahat ba sila ay mamamatay? Samantala, patuloy na nilalabanan ng baron ang kabalyero, sumisipa ang kanyang kabayo. Ngunit hinaranggan ito ng kabalyero. Bumaba ang kanyang mga paa sa lupa at dumulas pabalik, at damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabila nito, siya ay nakangiti at ibinaba ang kanyang kalasag, na nagsasabi sa baron na naghanda sila ng husto kaya hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Patrick at kumunat ang kanyang noo, at nanginig ang kanyang kamay, at naisip niya na nakaligtas siya sa kanyang mga pag-atake na binalutan ng force. Hindi niya alam na si Tezran ay mayroon ding isang mataas na ranggong kabalyero. Inabot ng kanyang kalaban ang espada sa likod niya na may ngiti at tumingin siya sa larangan ng digmaan, na napansin ng apat pang mga kabalyero na hindi bababa sa katamtamang ranggo. Nagtaka siya kung bakit sila ganoon katiwala. Tinanong niya sila ba ang naghahanda para harapin siya? Ngumisi ang kabalyero at kinumpirma ang kanyang mga sinabi at tinanong, at kamusta ang kanilang paghahanda? Sa puntong ito, huminto ang baron para mag-isip tungkol sa kanyang mga susunod na hakbang. Kung hindi siya makakalusot, hindi rin makakalusot ang knightly order, at pagkatapos ay matatalo sila. Ibinato niya ang kanyang sibat sa lupa, pagkatapos ay hinugot ang kanyang espada mula sa lalagyan nito at sumugod, sumisigaw na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sumugod siya sa kabalyero sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang pag-atake at natulak pa atras. Ngunit bigla siyang nanlaki ang mga mata nang makita niya ang espada ng kanyang kalaban, na nababalutan ng aura. Sa sandaling iyon, narinig ng baron ang kalansing ng baluti sa kanyang likuran at lumingon. Nagpa siya ang isa sa mga kabalyero na atakihin siya mula sa likuran at sinaksak siya pasulong gamit ang kanyang sibat. Ngunit nagawa niyang ilipat ang kanyang ulo sa gilid sa oras, pagkatapos nito ay hinarang niya ang susunod na pag-atake mula sa harap at sumigaw na sila ay mga masasamang kabalyero. Hindi ba nila alam ang knightly honor? Ang isa sa mga sundalo ng kaaway ay ngumisi at tinanong kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sinabi ng kanyang kasama na huwag siyang pansinin. Ito ang kanyang mga huling salita bago siya mamatay. Sinabi ng kanilang kapitan na huwag nilang kalimutan na siya ay isang sinanay na mataas na ranggong kabalyero. Sa sandaling iyon, tumalon si Patrick mula sa kabayo at tumalon sa isa sa kanila.
na itinaas ang kanyang espada sa kanyang ulo. Pagkatapos nito ay umatake siya ng buong lakas at ang kanyang talem ay sumalpok sa sandata ng kaaway. Ngunit bigla siyang nagyelo sa lugar, na nakakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Sinaksak siya ng kabalyero ng kaaway mula sa likuran at tumagos ang isang sibat sa kanyang tiyan. Naagad na nagdulot ng pagdaloy ng dugo ng Baron. Ngumisi ang kaaway, na nagagalak sa kanyang tagumpay. At pagkatapos ay biglang hinugot ang kanyang sibat at nakaramdam si Patrick ng matinding sakit, na naging dahilan ng kanyang pagsigaw. Ang dugo mula sa sugat ay damaloy sa kanyang binti papunta sa lupa. Nakahawak sa sugat gamit ang kanyang kamay, hinailan niya ang kanyang espada pasulong sa isip na habang hinaharang ng mataas na ranggong kabalyero ang kanyang mga atake, ang iba ay sumasalakay. Malinaw na ito ay isang bitag, ngunit hindi siya maaaring umatras. Dinala pa nila ang mga tao mula sa likuran. Dahil sa sakit, siya ay humihingal at nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Na iniisip na tama ang ginawa ni Logan sa pagtakbo. Umaasa siya na kahit papaano ay mapagpapatuloy pa niya ang kanilang pamilya. Muling sumalakay ang mga kabalyero, ngunit hindi sumuko ang Baron ng ganoon kadali at nagpas siyang magpatuloy na lumaban. Samantala, pinapanood ng Viscount ang lahat mula sa gilid at naisip na mingisi na tama ang kanyang ginawa sa hindi pagsasabi sa sinuman tungkol sa kanyang mataas na ranggong kabalyero. Ngayon ang natitira na lang ay talunin si Patrick at makuha ang McLean Castle. Sa sandaling nasa kanyang mga kamay na ito, ang kanyang mga iniisip ay naputol ng biglaang malakas na tunog ng kabayo. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha at lumingon siya, na nag-iisip, cavalry ba iyon? Tumakbo ang isa sa kanyang mga sundalo sa kanya sakay ng kabayo at sinabing nakakita sila ng isang detachment ng cavalry sa likuran, mga 300 sila. Tanong ng Viscount sa gulat, may elite detachment ba ang McLean? Sumagot ang sundalo na ang kakaiba ay wala silang mga sibat. Ang kanilang mga sandata lamang ay maliliit na crossbow. Nang marinig ito, si Hammond ay tumawa at tinanong, ang tinutukoy ba niya ay ang mga crossbow na ginagamit ng mga mangangaso? Hayaan niyang magpadala ng mga sundalo sa likuran at mga mamamana para alisin sila. Hindi sila isang elite squad, kundi ilang walang kwentang mandirigma. Sa sandaling iyon, tumama ang mga crossbow bolt sa sundalong pinakamalapit sa Viscount at nang susugod na sana ang kabalyero para tuparin ang kanyang utos, isang pana ang tumagos sa kanyang ulo. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at ang Viscount, na nakasaksi nito ay labis na natakot. At pagkatapos ay lumingon at nakita sa kanyang likuran ang mga kawal na pinamumunuan ng panganay na anak ng McLean, na nakatutok ang mga crossbow sa kanila. Nakakunot ang noo, ibinaba ni Logan ang kanyang sandata at sinuri ang larangan na puno ng mga bangkay at mga sundalong buhay pa na sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga mata ay sumiklab sa galit at natagpuan ang isa sa mga sundalo na tumanggap ng tama sa likod at hindi na makagalaw. Tumangala ito sa kanya at umiiyak na humingi ng tulong. Ngunit agad na natapos ang kanyang buhay ng kaaway. Ang mukha ng bida ay dumilim, nagnitngit ang kanyang mga ngipin at sa galit ay iniutos sa kanyang pulutong na pumutok. Ang kanyang sigaw ay nakapangilabot sa Viscount at natigilan ito sa lugar, habang pinapanood ang libo-libong mga bala ng crossbow na bumagsak sa kanyang hukbo na parang ulan ng yelo.